new lesson. So, first quarter pa rin tayo, anak. Lesson 3 ng grade 9 mathematics. So, ang pag-aaralan natin ngayon is all about the nature of the roots of a quadratic equation. So, maiksi lang to kasi nature of roots lang. So, aalamin lang daw natin kung anong klaseng roots meron yung ating given na quadratic equation. Okay? So, let's start na agad. So, the nature of the roots of a quadratic equation. So, let's tingnan natin itong table na to. Mahirap na mag-English yung Tagalog na lang. Ayan. So, dito mga anak, given yung A, B, and C. Okay? So, isusulat natin yung equation. Diba dati sa mga previous natin, given yung equation, tapos ina-identify natin yung A, B, and C. So, dito baliktarin ko lang para masanay-sanay kayo. Given sa A, B, and C, ilalagay natin sa equation. Alam naman natin na in our quadratic equation in standard form, si A is yung katabi ng x squared, si B yung katabi ng x, and then next is yung ating constant is equal to 0. Okay? So, ito, ilalagay natin dito sa quadratic equation. So, this will be x squared. Ma'am, bakit x squared lang? Kasi as you can see, mga anak, your A is 1. Diba? Diba pag 1, hindi na natin inilalagay. So, pwede nang wala. And then, si B. So, dito, papalitan daw natin yung B na doon sa katabi ni X. So, your B is negative 2. So, yung ipapalit nyo doon, syempre, kailangan negative si 2. Okay, hindi pwedeng plus 2 kasi negative na si B eh. So, negative 2 yung ipapalit. And then, your constant, since positive po si 1, so positive 1. Ma'am, di ba sabi nyo, pag positive, pwede nang hindi ilagay? So, this time, mga anak, kailangan nyo ilagay kasi meron siyang katabing term. Okay, is equal to 0. Madali lang, di ba? Binarigtad ko lang. So, given sa A, B, and C, ilalagay nyo naman siya sa quadratic equation in standard form. Okay? Next tayo. Dito, ang A ulit natin is 1. So, pwede nyo lang hindi ilagay. Next, your B is positive 5. So, positive 5x. And then your C is 4. So, positive 4 is equal to 0. Ayan. Di ba madali lang? Next. So, si A ulit ay 1. So, hindi nyo na kailangan ilagay. So, x squared. Your B is negative 3. So, this will be negative 3x. Your C is negative 2. So, your constant. So, negative 2 is equal to 0. Okay? So, the last one. Mga anak, as you can see, 1 ulit si A. So, wala kayong ilalagay. Anak, tignan nyo mabuti to. Your B is 0. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Your linear term, ang numerical coefficient daw niya ay 0. So, kung ilalagay ko siya dito, so yan po ay magiging 0x. Tama? Kasi yung B natin is yung katabi ni x. So, that will be 0x. And then, alam naman natin mga anak, na 0 times any number, again, 0 times any number is always 0. So, therefore, mga anak, pwede nyo nang hindi ilagay si linear term. Kasi 0 din naman siya. So, ano agad yung next? Proceed agad kayo dito sa ating constant, which is positive 9 is equal to 0. Okay? So again, pwede nyo nang hindi ilagay yung ating linear term kasi the numerical coefficient naman is 0. Okay? Therefore, wag nyo na pong ilagay. Next, ano naman tong discriminant mga anak? So ito po yung ginagamit natin para ma-identify natin kung anong klaseng root tayo meron. So dito sa nature of the roots, okay? So, sa discriminant natin mga anak, pinapalitan lang natin yung value. Kung mapapansin nyo, familiar ba kayo dito? Ito po yung makikita natin dun sa ating quadratic formula, yung under ng square root na symbol. So, yan yun. Pinapalitan, ito yung ginagamit kasi natin para ma-identify natin yung nature of roots. So, isasolve lang natin to mga anak. Saan manggagaling yung mga value ng A, B, and C? Dito. Okay, so palitan natin one by one. So, ayan, napalitan na. So, saan nanggaling si negative 2? Yung value ng B. Okay, so negative 2, copy si squared, copy si minus, copy si 4. Palitan si A. In our first example, your A is 1. Doon nanggaling yun. And your C is also 1. Okay, so wala pa akong sinolve. Ang ginawa ko lang ay pinalitan ko lang ng value yung A, B, and C. Now, so negative 2 squared is positive 4. O ba't siya naging positive 4? Kasi ang ibig sabihin nga ng exponent is negative 2 times negative 2. I-multiply daw natin ito dalawang beses sa sarili niya. Okay? So, negative 2 times negative 2 is positive 4. Okay, so ito mga anak, multiplication yan. I-multiply natin sabay-sabay. Negative 4, so anak, huwag nyo kalimutan yung negative ha. Sabi ko kung sino yung nasa kaliwa sa kanya yon. Okay, kaya isasama nyo siya. So, negative 4 times 1 is negative 4. Times 1 ulit, that is negative 4 pa din. Alam naman natin na kahit ganong karaming times 1 yan, lahat ng number pag minultiply natin sa 1 is the number itself. Okay, and then 4 minus 4 is 0. Okay, next, ito naman tayo. Sa pangalawa, same process mga anak. Palitan lahat ng values ng A, B, and C. In this case, your B is 5. So, ito siya. Your A is 1. Ito siya. And then your C is 4. Ito. Okay, next, simplify. 5 squared is 25. Alam nyo na yun kasi nga 5 times 5. Kaya po siya 25. And then ito, i-multiply nyo sabay-sabay. So, negative 4 times 1 is negative 4. So, ito na yung sagot dito, negative 4. And then negative 4 times positive 4 is negative 16. Okay? Next, so 25 minus 16 is positive 9. So mamaya titingnan natin kung ano kinalaman niya or kung ano yung nature ng roots niya. Next, so ganun ulit, same process, palitan ng values ng A, B, and C. So alam nyo na yan, papalitan nyo lang yung mga value ng A, B, and C based dito sa ating given. Okay, next, and then simplify. So negative 3 times negative 3 is positive 9. Dalawang beses i-multiply si negative 3 sa sarili niya. And then ito, i-multiply nyo sabay-sabay. So negative 4 times 1 is negative 4. And negative 4 times negative 2 is positive 8.
Okay, and then 9 plus 8 is 17. So actually mga anak, para hindi kayo mahirapan dito, yung sa minumultiply yung tatlo, may shortcut dyan actually. Kapag yung number ng negative sign na minumultiply nyo ay even numbers, when we say even number, 2, 4, 6, your answer will always be positive. Okay? Again, titingnan nyo kung ilan yung minumultiply. Sa multiplication lang to ha. Kung ilan yung number or ilang piraso yung minumultiply nyo na negative. Kapag ang number na minumultiply yung negative ay even number, kunyari 2, o kaya naman 4. So, ang sagot ay laging positive. Kapag naman yung number ng minumultiply yung negative ay odd numbers. Ano ba yung mga odd numbers? 1, 3, 5. So, tulad nito anak, ilan ba yung may negative dito? Diba isa lang? Kapag isa, alam natin ang isa ay odd number. So, kapag odd number, ang sagot ay negative. Okay, tulad nito, isa lang din. So, ang isa ay odd number, so negative. Ito, ilan yung negative sign? Di ba 2? At alam natin na ang 2 ay even number. So, kapag even number, positive po. Okay? Pero kung nahihirapan kayo sa ganong strategy, anak, manumanuhin nyo na lang. Basta i-multiply nyo yung tatlo. Okay? So, yun naman ay tips lang. Pero kung hindi kayo sanay, so magmano-mano na lang. Okay? So, ito naman tayo sa last one. Same process. Palitan lahat ng values ng A, B, and C. Okay? So, next is simplify. 0 squared is 0. And then negative 4 times 1 times 9 is negative 36. So, 0 minus 36 is negative 36. Now, so ayan na mga anak yung ating discriminant. Okay? So, tingnan naman natin yung mga roots. So, actually mga anak, kanina sana, sisolve na natin yung roots nito. Pero, nilagay ko na yung mga roots dito. Sinagutan na natin. So, ang root nito ay 1. Ang roots nito ay 2, negative 1 and negative 4. Ang roots naman nito, anak, ay ito. Okay? So, ito masolve natin using the quadratic formula. This one. Hindi siya kasi factorable. And hindi din siya, actually, masasolve naman by completing kaso nga lang, ayun, may irrational kayo. And then, ito naman, kapag sinolve natin ito is, pwede natin ito isolve by extracting. So, no real roots to kasi magkakaroon tayo dito ng negative sa loob ng square root. Okay? Ma'am, bakit po hindi nyo na pinakita yung solving nito? Kasi nga anak, naituro ko na naman sa inyo yung 4 ways of solving quadratic equation. So, isa-solve nyo lang to. So, ito yung mga roots niya. So, nyari ito mga anak. O, ano ba yung factor nito? Tingnan natin kung can be solved by factoring. So, mapapansin nyo mga anak, ito po ay perfect square trinomial. So, therefore, ito po ay may katumbas na square of a binomial or pwede naman by factoring, sige. Dahil doon kayo mas nasanay. So, ano ba yung factor nito na kapag tinimes natin ay positive 1 at kapag inad natin ay negative 2. So, that is negative 1. Tama? So, negative 1 times negative 1 is positive 1. Pero kapag inad natin, negative 1 minus 1. So, same sign, add and keep. So, negative 2. So, mapapansin nyo parehas lang. Ngayon, anong ano yan? Dahil ito factor lang, anong sagot niyan? So, your x is equal to positive 1. Same lang dito, positive 1. So, ano yung roots niya? Ito po, positive 1. Actually, ito, binanggit ko na kanina. Yan po ay isang perfect square trinomial. So, yan po ay may katumbas na square of a binomial. Yung ganito. So, meron na rin tayo nito, na-touch na natin ito sa mga previous lesson. Paano ba natin ginagawa yung square of a binomial? Diba, dinidivide lang natin si b by 2. So, negative 2 divided by 2 is negative 1. So, square of a binomial. So, ito rin yun mga anak. Ito, expanded form na. Di ba sabi natin, yung exponent ang nagsasabi kung ilang beses natin minumultiply yung base sa kanyang sarili. So, ito siya. Di ba, minultiply ko 2 beses by itself. Expanded lang to. So, ito yung roots niya mga anak. Again, hindi ko na nga lang pinakita yung solving talaga 1 by 1 kasi nga, tapos na naman natin yung lesson na yun eh. Okay? So, kayo na lang yung mag-solve nito kung ito talaga yung mga roots niya. Kasi ang lesson lang natin ngayon is all about kung ano ba yung nature ng roots. Okay? So, ito na lang isosolve ko ha. Ito, solve nyo na lang sa bahay. So, ito po ay can be solved then by factoring. Okay? So, anong factors nito? Number na kapag, di ba ganyan tsura pag factoring? Na kapag tinimes natin ay positive 4, pero kapag pinalas natin, the sum is positive 5. And that is, positive 1 and positive 4. Tama? So, positive 1 times positive 4, ito yung product, positive 4. And then, kapag inad naman natin, or the sum, yung gitna. So, 1 plus 4 is positive 5. So, tama, ito yung factors. So, ano ngayon yung roots niya? Ang roots natin, alam natin, binabaliktad lang yung sign. So, from positive 1, ang root nyo ay negative 1 dito sa una. Your second root naman, dahil positive 4, babaliktad rin. So, your root naman is negative 4. So, ito yung dalawang roots. And as you can see, mga anak, ito siya. Okay? So, again, hindi ko na pinakita yung solving nito kasi nga po, yan po ay naituro ko na naman sa mga previous videos. So, kayo na lang yung mag-solve nito. Ito, anak, isolve nito using quadratic formula. Mas madali. Ito po yung kakalabasan yung sagot dyan. Kasi yung nasa loob ng ating square root is not a perfect square. Kaya po mag-stop na kayo dyan. Ano na lang gagawin nyo? Papaghiwalay nyo na lang. Di ba dalawa value doon? Kung natatandaan nyo sa quadratic formula, positive, negative yung nandito. Okay? So, yun. Binaghiwalay ko lang. So, ito si positive, ito si negative. Kasi nga, we cannot solve na this one. Kasi nga, 17 is not a perfect square. Okay? So, ito naman mga anak, ito po ay pwede natin isolve using extracting. Di ba kung natatandaan nyo yung extracting natin, lipat ko si 9. So, this will be x squared is equal to, tatawid si 9, so magiging negative 9. Di ba? So, paano natin matatanggal yung square? Di ba? By extracting square root. Tama ba? So, this one is cancelled. Matitira na lang si x.
So mga anak, ano ang square root ng negative 9? Oh, mali na yung nasa isip nyo ha ma'am. Di ba po 3? Kasi 3 times 3. Yes anak, 3 times 3 is positive 9. Pero as you can see, yung nasa loob natin ay negative 9. And nabanggit ko na rin yan before, na hindi tayo pwedeng magkaroon ng negative sa loob ng square root. Kasi po, yan po ay no real roots na agad. Why? Hindi tayo pwedeng magkaroon ng dalawang number na pag minultiply mo sa sarili niya ay negative. Kasi di ba pag nagmumultiply tayo ng dalawang beses, laging positive. Kunyari, positive times positive. Positive yun. Also, pag nag-multiply tayo ng dalawang negative, negative times negative, alam pa rin natin na positive pa din. So therefore, there is no such thing na square root tapos negative. Okay? Hindi pwede magkaroon ng ganun. Therefore, no real roots na. Okay? Now, ito yung mga roots. Let's assume na solve nyo na rin to. So ito yung mga roots. Now, ano yung nature of the roots, anak? Again, yung nature of roots, ang pinagbabasihan natin is the discriminant. Okay? Kapag daw mga anak, ito, when your b squared minus 4ac, ano ba yung b squared minus 4ac? Again, ang tawag natin dyan ay discriminant, okay? Kapag daw yung discriminant nyo ay 0, as you can see, ang discriminant natin dun sa first example ay 0, ano daw yung itsura ng root nyo? Ang root nyo raw ay real number. As you can see, yung root natin dito ay 1, and we know that 1 is a real number. And they are equal. What do we mean by equal? Parehas daw yung root. Kung babalikan natin dito mga anak, ito, di ba parehas lang yung root nila? Parehas silang positive 1. Therefore, dito, hindi ko na sinulat ng magkaiba na x is equal to 1 tapos x is equal to 1 kasi parehas nga lang. Okay? So again, kapag ang discriminant nyo ay 0, ang root mo ay real number, so 1 is a real number, and then they are equal. Okay? Next, kapag naman daw yung discriminant mo is greater than 0, ano ba yung mga number na greater than 0? In short, positive numbers. Kapag daw positive yung inyong discriminant, o mga anak dito sa pangalawa, as you can see, your discriminant ay positive 9, tama? So kapag daw positive si discriminant, and, kailangan at the same time daw to ha, and a perfect square. As you can see, perfect square si 9, tama? Ang square root ng 9 ay 3. Again, kapag ang discriminant ay perfect na, ay positive number na perfect square, ano ang roots mo? Ang root mo ay rational number. Anak, when we say rational number, there's numbers na we can write as a ratio or fraction. Parang eksakto ba, kumbaga? Eksakto siya na fraction, basta kaya natin siyang i-express as fraction. Okay? So, as you can see, negative 1 and negative 4, so rational or rational number po yan. But they are not equal. So, hindi sila equal. Dalawa yung sagot natin na magkaiba. Isang negative 1 at isang negative 4. Okay? So, again, kapag daw ang discriminant natin ay mas malaki sa 0 or positive number, at the same time, perfect square, so 9 siya, perfect siya, your roots are rational number and they are not equal. Okay? So, now, kapag naman daw yung ating discriminant ay positive number pa rin, dahil mas malaki sa 0, pero in this case, hindi naman siya perfect square, ano magiging itsura ng root mo? Ang roots mo ay irrational number. O ito, mas madaling ipaliwanag yung irrational. Anak, when we say irrational numbers, kunyari ito, square root of 17. Anak, ang square root of 17 kasi kapag tinake mo yan sa calculator, yan po ay walang katapusang decimal. Kumbaga parang non-terminating and non-repeating decimal. Okay? So yan po ang tawag natin dyan ay irrational numbers. So ano pa yung mga example ng mga, basta pag may nakita kayong square root na hindi perfect, kunwari, square root of 5, square root of 3, na nasa answer na or nasa root na, irrational numbers po yung tawag natin doon. Okay? So rational numbers, yung mga exact, kunwari, 1/2, negative 1/4. Oh, so, yun ay mga, ma'am, di ba fraction din yun? Yes, anak, pero yun po ay terminating or natatapos na fraction. Di ba ang 1/2 ay 0.5? Ang 1/4 naman ay 0.25. So, ibig sabihin, may katumbas pa rin siyang decimal. Okay? So, yung tinatawag nating rational number. When we say irrational, anak, may katumbas siyang decimal, pero yung katumbas ng decimal ay hindi natatapos. Walang katapusan na decimal numbers and also, non-repeating din. So, di ba meron tayong mga decimal na, kunyari, 1/3. So, repeating decimal siya, 0.33333, di ba? So, ganun po. Eto, mga anak, when we say irrational number, non-terminating, walang katapusang decimal, tapos wala siyang pattern, non-repeating decimal din, okay? So, basta, irrational numbers, kapag yung ini-square root natin is yung mga, ito katulad nito, mga prime numbers, yun po. So, hindi eksakto, okay? So, again, kapag yung inyong discriminant ay positive number nga, pero hindi naman perfect square katulad nito. So, yung discriminant nyo ay positive 17. Positive nga, pero si 17 naman ay hindi perfect square. Kasi sa discriminant, di ba yun yung nasa loob ng ating square root. So, ibig sabihin, your roots ay irrational number and then they are not equal. Magkaiba. Isang positive ito at isang negative naman. So, they are not equal. Okay? Now, kapag naman ang discriminant nyo ay less than 0, ano ba yung mga number na less than 0? The negative numbers. Kapag daw negative ang discriminant, katulad nito, mga anak, your root is wala. No real roots na po siya agad, okay? So, yun lang naman yung lesson natin ngayon, anak, kung ano ba yung nature ng root niya, using only the discriminant. Ibig sabihin, anak, kahit
kahit hindi nyo na-solve tong roots, malalaman na natin kung anong klaseng root siya meron by only using the discriminant. Okay? Kapag daw ang discriminant ay 0, ang roots mo ay real number and they are equal. Even na hindi natin alam kung ano yung root, alam natin na your root is a real number and they are equal. Okay? So, yun lang yung pinaka-lesson natin ngayon, mga anak, sa nature of roots lang. Okay? So, try natin to. Yan. So, let's complete this table. O, eto, binitag ko ulit. Given naman yung equation, identify natin yung A, B, C. So, in this case, mga anak, hindi na natin isolve yung roots. Okay? By using lang the discriminant, identify natin kung anong klaseng root siya meron. Okay? So, eto, madali na lang to kasi na-lesson na to dati. Your A is 1. Your B is positive 6. And then your constant is positive 9. Ayan. Marunong na kayo nito kasi naturo ko na to before. Next. Second example. Your A is 2. Your B is yung kasama ni X, which is negative 10. And your C is positive 8. Okay, so tapusin muna natin itong A, B, and C. Next, number 3, your A is 1 din. Your B is positive 5, and then your C is 10. Okay? And the last one, your A is 1, your B is positive 6, and your C is positive 3. Okay? So now, using this, yung A, B, C natin, isa-substitute natin yan doon sa ating discriminant. Ito lang naman yung kailangan natin yung discriminant, para malaman natin yung nature of roots. So, substitute natin one by one. So, ito na siya. Saan ang galing tong mga value na to? Mga anak, pinalitan ko lang si A, B, and C. So, ito siya, si B, ito si A, at ito si C. The rest, copy. So, your B, dun sa ating first example ay 6. Copy squared, copy minus, copy 4. Si A is 1, base sa ating given, at si C ay 9. So, marunong na kayo niyan magpalit, kaya basic na lang yan sa inyo. Next, o simplify na natin. So, madali na lang din to. Alam nyo na naman kasi to. So, 6 squared, ang ibig sabihin niya ay 6 times 6. So, that is 36. O, saan ang galing tong negative 36 na to, mga anak? Ito po. I-multiply nyo tong tatlo na to, sabay-sabay na. So, negative 4 times 1 is negative 4. And negative 4 times positive 9 is negative 36. Okay? So, simplify. 36 minus 36 is 0. Okay? Next. Doon muna tayo. Mamaya na natin na-identify yung roots. So, again, etong first step, alam na nyo na to. Papalitan nyo lang yung A, B, and C. In this case, your B is negative 10. So, ayun siya. Your A is 2. So, ito siya. And your C is 8. So, ito siya. Next, simplify. Negative 10 squared, ang ibig sabihin nun ay negative 10 times negative 10. So, that is positive 100. So, 10 nang galing yung negative 64, mga anak, eto. I-multiply nyo. So, negative 4 times 2 is negative 8. And negative 8 times 8 is negative 64. And then, 100 minus 64 is 36. Okay? So, next one tayo sa pangatlo. Again, maya natin identify yung nature ng roots. Tapusin muna natin isolve lahat ng discriminant. So, first step, palitan lahat ng value ng A, B, and C. So, your B is 5. Ito siya. Your A is 1. Ito po. And then, your C is 10. Okay? And then, simplify. 5 squared is 25. And then, negative 4 times 1 is negative 4. And then, negative 4 times 10 is negative 40. Okay? And then, 25 minus 40. O, anak, tandaan ha, si 25 ay positive. Pag walang nakalagay, understood yan ay positive. Bakit ko sinabi pa yan? Kasi nga para makita nyo na different sign sila. Isang positive, isang negative, subtract, and then get the sign of the higher number. So, that will be negative 15. Okay? And then the last one, again, first step, substitute the values of A, B, and C, and then simplify. So, 6 squared is 36, and then negative 4 times 1 times 3 is negative 12. And 36 minus 12 is 24. Okay? Now, nakita na natin lahat ng discriminant. Okay? Yung unang discriminant natin ay 0. The second discriminant is 36. This one is negative 15. And the last discriminant is positive 4. Okay? Now, aalamin na natin yung nature of roots. Di ba sabi kanina, kapag daw ang nature of roots natin, your discriminant is 0, ano yung nature ng roots? Real number and equal. Okay? Kung babalikan natin yung table kanina. Next. So, as you can see, positive number and then perfect si 36. Pag positive number tapos perfect pa, your roots are rational numbers and they are not equal. Okay? So, as you can see, sa pangatlo naman natin, negative. So, pinakamadali. Kapag negative sa discriminant, no real roots agad. Okay? Kasi hindi tayo pwedeng magkaroon ng negative sa loob ng square root. Kasi kung natatandaan nyo mga anak, di ba sa discriminant yung nasa loob ng ating square root? Di ba yan yun? Mapapansin nyo sa quadratic formula. Di ba quadratic formula x is equal to negative b plus minus b, square root ng b squared minus 4ac all over 2a. Di ba yan yung quadratic formula natin mga anak? 2a. So, si discriminant yung nasa loob. So, kung sinolve natin yung ito, yung nasa loob or the discriminant, negative c, nasa loob. So, hindi tayo pwede magkaroon ng negative dito. So, no real roots na siya agad. Okay? And the last one naman ay positive c, 24. Positive nga siya, pero 24 is not a perfect square. Therefore, your nature of roots is irrational number siya. Yung mga roots niya ay irrational numbers rather, and they are not also equal. Okay? So, yun lang yung tandaan nyo lagi. Kapag 0, real number equal yung root. Therefore, isa lang yung root. Kapag naman negative, pinakamadaling matandaan, no real root agad. Okay? So, ano naman pinagkaiba nito?
tsaka nito, ito kasi magkamukha eh. Okay? Ang pinagkaiba lang ng dalawang yan, pareha silang positive, pero ito ay perfect, yung isa ay hindi perfect. Kapag perfect, rational. Kapag hindi perfect, irrational. Kasi doon kayo magkakatalo doon sa square root. Okay? Kapag hindi perfect yung square root natin, doon lalabas ang irrational number. Katulad nito, hindi perfect si 24. So, may matitira kang naka-square root. So, irrational na siya agad. Ito naman, perfect square si 36. So, mawawala yung square root nyo. Therefore, rational number ang magiging roots nyo dyan. And, pareha silang not equal. When we say not equal, dalawa yung ating value ni X. Okay? So, sana nauunawaan natin yung lesson natin ngayon. So, yun lang. Madali lang yung lesson. It's all about the nature of the roots lang. Again, even without solving for the roots ng mga quadratic equation na yan, pwede nyo i-identify agad kung anong klaseng roots siya meron by simply using the discriminant. Even without solving for the roots. Ano ba yung roots? Yung sinusolve natin, yung X is equal, yung mga ganyan. Hindi nyo na kailangan i-solve yung roots. Ma-identify nyo na kung anong klaseng roots siya meron by using the discriminant. Okay? So, sana marami ulit kayo natutunan this day. So, yun lang yung pinaka-lesson natin. Okay? So, kung nakatulong ang video na ito sa inyo guys, syempre, don't forget to like this video. Mag-comment na rin po ng simpleng thank you. And syempre guys, kung bago ka pa lang sa channel ni Teacher Camille, ano pang iniintay? Syempre mag-subscribe na para updated kayo sa mga bagong video na i-upload po ni Teacher Camille. So again, maraming salamat. This is Teacher Camille once again saying goodbye!